Mang-aagaw? Ako pa talagang mang-aagaw ngayon, ha? Wow! Baka nakakalimutan mo. Unang naging akin si Lucas. He was mine. Not until you fuck him. Kahit pa alam mong wala siyang gusto sa'yo. So don't you dare act like a saint dahil pareho nating alam na malayo ka sa pagiging santo. Enough, Maristela! Saway ni Lucas na mahigpit pa rin yakap si Maristela sa bewang. No! I'm not done yet, Maristela said. Kung inaakala mong maaagaw mo sa akin si Lucas, nagkakamali kang babae ka. Kahit na ilang beses ka pang magpakulay ng buhok, kahit magsuot ka pa ng contact lens, at kahit na ilang sexing damit pa ang suotin mo, hindi pa rin magbabago ang katotohanan that you are nothing but a weak and stupid ex-wife of my future husband. Umiling ako nang may kalapit na mapang-uyam ng ngisi sa mga labi. Yes, I am weak. I am your future ex-husband's ex-wife. How about you, his mistress? Hindi ba't mas hindi ka aya-ayang pakinggan na naging kabit ka? At least ako, naging asawa. Ikaw, forever nang nakadikit sa katawan mo na minsan naging isang kabit ka. Mas lalo namang nagpapasag si Maristela, ngunit masyadong mahigpit ang pagkakayakap ni Lucas sa bewang ni Maristela, kaya hindi pa rin siya nakawala. This nonsense fight is over. Let's go, Maristela! Let's go! Mababa kasi ng galit ang boses ni Lucas, habang pilit pinapasok si Maristela sa loob ng bahay. Ni hindi niya pinakinggan ang galit na boses ni Maristela, habang nagpipilit pa rin makawala, hanggang sutuluyan na siyang makapasok sa loob. Hindi ko na narinig pa ang nakakarinding pagtahol ni Maristela. I took a deep breath at pinahupa ang inis. How dare her mess with my hair? That bitch? Lodi ka talaga, ma'am. Halos mapatalon ako sa gulat nang bigla na lamang nagsalita si Ninita na hindi ko man lang namalayang katabi ko na. Huwag ka nga nang gugulat, singhal ko. Aba at nakuha pa ng gaga na pagtaasan ako ng kilay ha. Kanina pa ako andito, ma'am. Ako nga ang pumigil sa inyo kanina eh. Na pinagsisisihan ko na ngayon, napaka-entertaining pa naman ang awayan nyo kanina. Para kayong mga manok na nagsasabong. It was my turn to arch my brow. At nakuha mo pa talagang ihalin tulad kami sa mga manok ha? I said as I rolled my eyes. Ngumising naman siya. Totoo naman kasi. Pero in all fairness, ma'am ha, kahit para kang bro sa itsura mo ngayon, ang ganda-ganda mo pa rin. At may poise ka ha, habang ang aspi na yon, parang nag-e-evolve into bulldog. Aniya, na ikinailing ko. Hindi na ako magtataka kung sa susunod, chihuahua na ang tawag niya kay Maristela. Ni minsan, hindi ko nakitang ganun kagalit ang asong yun. Oo, ma'am, inborn ang pagiging maldita nun, pero grabe kanina ha. Parang kakainin ka na niya ng buhay, ma'am. Triggered si Maristela the dog. Dahil sa sinabi ni Ninita, hindi ko napigilan ng tumawa. I must agree, parang aso naman talaga si Maristela. Kahol ng kahol. Idagdag pa na favorite din niya ata ang doggy position. Dahil sa tuwing nahuhuli ko sila ni Lucas sa akto, ganun palagi ang posisyon nila. Mukhang pinaglihi talaga sa aso ang babaeng yun. Iwan ko sa'yo, ang sinabi ko na lamang, bago ko kinuha ang aking towel na nakasabit sa lounge chair. Saan ka pupunta, ma'am? Pahabol na tanong ni Ninita. Ngunit hindi na ako nag-abalang sagutin pa siya. Dumiretso na ako sa pagpanik sa kwarto ko. I can feel the maid stares on me. Ngunit kagaya ng pagbaba ko kanina, matapos akong kalat ka rin ni Lucas, hindi ko na sila pinagtuunan ng pansin. The moment I entered my room, at dumiretso na ako sa bathroom, and look at my reflection on the mirror, napangiwi ako na makitang may mga kalmot ang aking muka, maging sa aking leeg. Ramdam ko rin ang pagkirot ng mga sugat. Marahan ako naghilamos. I can't help but hiss sa tuwing tumatama ang tubig sa mga sugat ko. May lahi din atang pusa ang babaeng yun eh. But oh well, kahit na nakalmot ako ng babaeng aso na yun, I still won. I made her jealous. I made her mad, and now, sigurado akong hindi na mapakali ang babaeng yun habang nandito ako sa poder ng mga Marquez. Lalo na't hindi siya pwedeng manatili rito dahil na rin sa ayaw ni Mama. Poor Maristela. Siguradong mababaliw siya sa kaiisip kung paano kami paglalayo ni Lucas. Alam kong malabong mangyari yun. At mas lalo pa siyang mababaliw sa mga susunod kong gagawin. Another point goes to Annalyn. 2 points in a day. Not bad. Napakatahimik sa pagkainan habang nagsasalo kami sa hapunan. Kararating lamang nila Mama Olivia at Papa Roman at tila hindi nila nagustuhan ang presensya ni Maristela
lalong-lalo na si Mama, na pasimpleng iniirapan si Maristela. Ngunit sa tuwing dumadako sa akin ang kanyang tingin, matamis ng ngiti ang binibigay niya sa akin, na hindi nakaligtas sa mga mata ni Maristela. She again gave me a deadly stare, at tinumbasan ko naman ng isang ngiti na hindi na siya binigyan pa ng karapatang atensyon. Ana, biglang tawag sa akin, atensyon ni Papa. Po, sagot ko, and look at him. Papa has always give me a very smile. Do you remember Jackson? Jackson Enriquez? Kaagad naman akong tumango. Of course I remember Jackson. Maliban kay Sarina, naging matalik kong kaibigan si Jackson. Anak siya ng isa sa mga kaibigan ni Papa sa negosyo. I met him nang minsan bumisita ang pamilya nila dito sa bahay. Napakabait ni Jackson. Isa siya sa mga taong napakadaling pakisamahan. That's why, in an instant, we became very close. Marami rin kaming pagkakapareho, lalo na ang pagkahilig sa mga libro. He's very handsome as well. Kung pagwapuhan at kakisigan lang naman ang pag-uusapan, hindi sila nagkakalayo ni Lucas. Mas malaki pa nga pangangatawan ni Jackson, since he's very bulky, dahil na rin sa araw-araw niyang pag-gym. Kung kaya't napakaganda ng kanyang pangangatawan, mas lalo pa kaming naging close ni Jackson nung umalis na papuntang Canada si Sarina. Sa tuwing nagkakaproblema kasi ako, ay si Jackson ang siyang laging tumutulong sa akin. Sa kanya ko rin nasasabing lahat ng hinanakit ko tungkol kay Lucas at kay Maristela. Yes, he knew everything. Everything. My lips would stretch into a small smile nang maalala ko ang lukot na mukha ni Jackson nang minsan pinilit ko siyang makipag-date sa kaklase ko. Na may gusto sa kanya. Inis na inis siya noon nang tumawag siya sa akin pagkatapos ng date nila ng aking kaklase. Ika niya, napaka-boring daw ng naging date nila. Kung sana raw ako na lang nakadate niya, edi sana buo raw ang araw niya. Looks like you remember him very well. Ang komentong yun ni Papa, ang siyang nakapagbalik sa akin sa kasalukuyan. Ilang beses kong kinurap-kurap ang aking mga mata. Kumalat ang pula sa aking pisngi when Papa gave me a teasing smile. Of course, I remember him, Papa. Sagot ko sa nahihiyang tono. Tumawa naman si Papa saka umiling. Sinabi ko sa kanya na nakauwi ka na at sabi niya, dadalaw raw siya rito one of these days. Balita niya. Hindi ko mapigilan na ma-excite at matuwa. Hindi ko ikakailang na miss ko si Jackson, lalo ng kakulitan namin noon. Looks like someone is getting excited here, huh? To June ni Mama. Ma! Tila batang reklamo ko as I felt myself blushing. He's still single and available, Iha. Pwedeng-pwede kayong dalawa. Komento naman ni Papa na mas lalong ikinapula ng aking pisngi. Damn! Why the hell I am blushing? Bago ko pa man masagot ang sarili kong tanong, bigla namang tumayo si Lucas na ikinakunot ng aming mga noo. Where are you? I'm done eating. Sansala ni Lucas. Cutting off Mama, saka siya bumaling kay Maristela na nakakunot din ang noong nakatitig sa kanya. Let's go. Ihahatid na kita sa hotel. Saad niya, at walang lingon-likod na umalis, leaving us with all knotted forehead. Dali-dali namang tumayo si Maristela at nag-excuse. Then she followed Lucas. Anong nangyari doon? What the hell was that, Lucas? Bungad ni Maristela sa akin. Pagpasok na pagpasok naming dalawa sa kanyang hotel room. Alam kong kanina pa siya galit sa akin, ngunit hindi niya magawang ipakita sa harap ng magulang ko. At kay Selena, I can't blame her though. She saw how I stared lustfully at Annalyn, and I know I am a complete asshole for that. But forbid me. Annalyn is so fucking sexy with that two-piece white bikini, kung saan kurbang-kurba talaga ang pagkababae niya, and those jiggling breasts. Fuck me. But I badly wanted those two mountains. Ano ba talagang problema mo, ha, Lucas? Kaninong umaga, parang wala ka sa sarili. Hindi ko nga alam kung natutuwa ka ba na nakauwi na ako rito. Is it because of Anna? Gusto kong murahin ang aking sarili. God damn it. I love Maristela. I know I do, and I always do. But Annalyn is like a drug to me. Magmula nang matikman ko siya, palagi na siyang hinahanap-hanap ng katawan ko. Her warmth, her moons, her goddess-like body, and her expression every time he comes. Pinikit ko ang aking mga mata when I felt my manhood stir just by thinking of Annalyn. Shit ka, Lucas. Shit ka talaga.
Bakit hindi ka makasagot? Tell me, Lucas. Is she flirting with you? Did she seduce you again? Did you fuck her? Hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi nang marahas kong inangkin ang kanyang mga labi. Maybe this is what I needed. Maristella's body. Baka sakaling kapag naangkin ko si Maristella, ay mawawala na sa sistema ko si Annalyn. Yes, this is what I needed. Mas pinalalim ko ang aming halikan. I grabbed Maristella's by her waist, sanhi upang magdikit ang aming mga katawan. She moaned when I rubbed my hard manhood on her belly. Naging maras na rin ang paraan ng paghalik niya sa akin. Tinutumbasan ang makapugtong hiningang mga halik na binibigay ko rin sa kanya. Bahagya siyang lumundag, then she wrapped her legs around my waist. Pinaikot ko naman ang aking braso sa kanyang bewang, while my other arm was on her head, pushing her lips closer to mine as I sucked her tongue. I guess I was right, dahil kahit papano, nawala sa aking isipan si Annalyn. It was Maristella. Bumaba ang aking halik sa kanyang leeg, and was about to give her a higi, nang bigla na lamang tumunog ang aking cellphone. Hindi ko na sana papansinin yun, but it keeps on ringing, na tila hindi titigil kung sino mang tumatawag, hanggat hindi ako sumasagot. Kaya kahit mahirap, pinutol ko ang halikan namin ni Maristella. Hindi maikakailam pagkabitin sa mukha ni Maristella nang ibaba ko siya. I kissed her on the lips at binigyan siya ng matamis ng ngiti. Mukhang hindi na siya galit. Ganito naman kami palagi whenever we have misunderstandings. We just make out. Then, after that, we're okay. This won't be long. I told her, bago ako lumayo ng konti. I grabbed my phone from the pocket of my jeans. Napakunot ang noo ko na makitang hindi nakarehistro ang numerong tumatawag sa akin. But still, I answered the call. Baka importante. I was about to say hello when I stopped with a very sensual moan. At hindi ako tanga para hindi malaman kung kaninong boses ang ungol na yun. Lalo na nang banggitin niya ang aking pangalan. Oh yes. Lucas baby, I need you. Yes, Lucas. Anang babae. Si Annalyn yun mula sa kabilang linya. Nang ibaba ko ang tawag, agad ako napahalakak. Damn it, I never thought I could do that. Oh God, that was so fun. Lumabas na ako mula sa bathroom kung saan ko ginawa ang kabaliwan ko. Honestly, I'm not really sure kung tatablan pa si Lucas sa ginawa ko, lalo na't nandiyan na si Maristella. But oh well, at least I tried. At if ever na pumunta nga siya, what would Brianna think? What would she feel? Siguradong kukulo na naman ang dugo nun, lalo na't kitang-kita niya kung paano ako titigan ni Lucas ng buong pagnanasa. Ipinatong ko ang aking cellphone sa lamisitang katabi ng aking kama. Saka ako humiga. Hindi pa rin mapuknat ang matagumpay ng ngiti sa aking labi. I check on myself. Kahit ako, hindi ko na sigurado kung matutuloy ko pang plano ko ngayong gabi. Pero naghahanda pa rin ako. At hindi naman nasayang ang aking paghahanda nang marinig ko ang pagbusina ng isang sasakyan na sigurado kong kay Lucas dahil siya lang naman ang umalis. Mama and Papa was already sleeping. Kaagad ako nag-ayos. Bahagya kong ginulo-gulo ang aking buhok upang magmukhang totoo na katatapos ko lang magsarili. I checked on the doorknob first, making sure it wasn't locked before I took off my red panty at itapon ito sa paanan ng kama. Then I settled down on the bed. Sinadya ko ring ililis pa baba ang isang strap ng kulay pula ring manipis na nightie na aking suot-suot na wala ring pinagkaiba kung nakahubad ako dahil halos kitang-kita na rin naman ang aking kaluluwa. Pati ang aking kama, sinadya kong guluhin. Pinilit kong alisin ang ngisi sa aking labi, lalo na nang marinig ko ang tunog ng mga sapatos na tila ba nagmamadaling pumanhik. Ilang segundo nga lamang, tila may malakas na puwersa ang tumulak sa pinto ng aking kwarto upang bumukas ito. And there was Lucas. He closed the door of my room at inilaki yon. Then he took off her clothes without taking his eyes away from me. The moment I saw his abs, nagsimula na ring uminit ang aking katawan at ang aking pagkababae unti-unti nang namamasa. Nang maalis ang lahat ng saplot niya sa katawan, wala sa sariling nakagat ko ang aking pang-ibabang labi. Tinanggap ko matinding epekto ng katawan ni Lucas sa akin. Sorry Maristella, pero sa akin muna ang fiancé mo ha. You little witch, you're going to pay me big time, Lucas said. Saka walang babala na sumampa sa kama. He settled himself on my belly.
His legs were parted, habang nasa gitna na magkabila niyang mga hita ang aking katawan. Pagkatapos ng mainit naming pagniniig, nanatili siyang nakasiksik sa aking leeg. Nasa ganun pa rin kaming posisyon nang tumunog ang kanyang cellphone na malamang nasa loob ng kanyang pantalon. At sigurado kung si Maristela ang tumatawag, marahan kong tinapik ang kanyang likod. May tumatawag ata sa'yo, I told him, but she just ignored it. Mas lalo lang isiniksik ang kanyang mukha sa aking leeg, na akin namang ikinahigik-hig. Where the fuck have you been, Lucas? I've been calling you repeatedly last night, but you weren't answering my calls. Sino ba talaga yung tumawag sa'yo, ha? Babae mo ba yon, ha? Are you seeing someone? Are you cheating on me? I can't help but roll my eyes habang pinapakinggan ang pagsisintit ni Brianna. Kanina pa siya tumatalak, and it's very annoying. Pag hindi ko nakapagpigil, tatapalan ko talaga ng simento ang bibig niya. Simento para hindi na siya makapagsalita ulit at matahimik ng bahay na to. Mas maganda pang pakinggan ang madaldal na parot kaysa matinis na boses ng babaeng to. Kahit ang mga katulong, halatang naiingayin sa kanya. Kaya minabuti ko na kausapin siya. I mean, silang dalawa ni Lucas. I closed the magazine that I was reading and rises up from the couch in the living room at inakandaan patungo sa kitchen kung nasaan ang magfiancé. Naabutan ko si Lucas na nakasandal sa sink habang sumisimsim sa mag na hawak. Si Maristela naman nasa gilid niya. Nakaharap ito sa kanya at patuloy pa rin sa pagtalak. Tumikim ako to get their attention. Kaagad namang napatigil si Maristela sa pagtalak at bumaling ang kanilang atensyon sa akin. Kaagad naman tumaas ang mga kilay ni Maristela. Nakahalukip-kip na humarap while Lucas just stared at me. What do you want? Hindi mo ba nakikita nag-uusap kami? Nag-uusap? O nagsisigawan? Kaagad kong pagputol sa kanya. I crossed my arms on my chest and stared at them with my eyes emotionless. Look, hindi sa nangingialam ako ha. Because I really don't give a fuck kung anong pinag-aawayan nyo. I averted my gaze to Maristela. Pero pwede bang pakinaan ang mga boses nyo? Kasi nakaka-istorbo kayo eh. The maids can't do their jobs because your annoying voice is distracting them. Nanlaki ang mga mata ni Maristela at akmang duduruin niya ako when Lucas grabbed her hand. It was my time to arc my brow. Sorry, saad ni Lucas. Bago niya kinaladkad si Maristela patungo sa kanyang kwarto, na halatang nagulat rin sa tinura ng mapapangasawa. Kahit ako nagulat din eh. Did he just apologize? The great almighty Lucas just apologized to me? Wow, that's unbelievable. Umiiling-iling akong bumalik sa living room. Siya naman pagbaba ni Mama Olivia, na halatang bagong paligo. I went near her. Good morning, Mama. Pagbati ko, then kissed her on her cheek. Binati naman ako pabalik ni Mama with a sweet smile on her lips na gustong-gusto kong makita. Inalalayan ko siya na makaupo sa couch. Si Papa nga po pala, Ma. Magalang kong tanong. Pagkaupo ko sa tabi niya, the magazine was on my lap. May nilalakad lang, but he will be back later. Sagot niya, with that sweet smile still plastered on her lovely face. Mataman niya akong tinignan, na bahagya akong ikinailang. I fake a cough. Dahil ang totoo, kinakabahan ako sa klase ng tingin na binibigay niya sa akin. What if she knew? What if she knew that something nasty is happening between me and Lucas? Oo, at hindi niya gusto si Maristela for Lucas. Ngunit ibang usapan na pagdating sa anak niya. Hindi man sila madalas na magkasundo ni Lucas. Ngunit alam ko kung gaano niya to kamahal. I have witnessed that. Kaya hindi ko rin mapigil ang aking sarili na kabahan. Mabait si Mama Olivia. Ngunit masama rin itong kalaban. Lalo na pag isa sa mga mahal niya ang naaargabyado.